Miss Pablo's Princess, thank you po sa comment niyo and question. Sabi niya, paano po magkakaroon ng rabies ang dog? Kapag nakagat lang po ba ng isang rabid dog or may other causes pa? Thanks, Doc. Okay, ito ang principle. No, usually, tinatransmit ng rabid dog ang rabies virus mula sa salivary glands niya, lumalabas sa laway. Okay, so una, pwede ngang mag-transmit siya by biting. Okay, pangalawa, pwedeng nadilaan niya yung sugat ng aso ninyo at nag-transmit siya ng virus using that. Through that means, yung laway na punta dun sa sugat ng aso niyo, ngayon magta-travel na ngayon yung virus from yung sugat papunta sa brain ng aso ninyo. Pangatlo, pwede rin po na yung binabanggit ng iba, yung nakainan o nalawayan o nakontaminate ng laway ng asong rabid, tapos yun naman ay nadilaan at nakainan ng aso ninyo, maaari mag-transmit doon naman sa aso ninyo. It could also be, no, ito potential ito, pero mahirap patunayan at saka walang napatunayan na ganun yung naging transmission nga, kaya nakapag-transmit siya ng rabies by aerosol. Humatching yung asong may rabies. Ganyan. Tapos, talsikan ngayon yung mga droplets ng laway galing doon sa rabid dog. Tapos napunta naman ngayon sa aso ninyo at nahigop niya yon, nahinga niya yon, o nagpunta sa mata niya. Basta po nagpunta sa mucosa. So it could be through the eyes, bibig, and yun nga yung mga exposed skin dahil sa mga wounds. So yan po ang mga pwedeng transmission from a rabid dog to your dog. Kaya iwas nyo po talaga yung aso ninyo doon sa mga stray dogs, kasi usually po talaga mga stray dogs talaga ang nagkakalat ng rabies sa Pilipinas, kaya hindi maubos-ubos. Sila yung mga storage facilities ng rabies. Sila yung reservoir ng rabies. Kaya as much as possible, ipaalis nyo po yung mga rabid dogs mula sa inyong neighborhood, itawag nyo po sa barangay or sa munisipyo ninyo, kasi talagang delikado po. 200 to 300 people die every year because of rabies and countless dogs. Okay, hindi natin alam kung ilan. So, yan po, thank you po sa question ninyo. Yun po yung ilan sa mga paraan. And of course, make sure na yung aso po ninyo ay may bakuna yearly ng anti-rabies. It's their only real defense, Magdapuan man sila ng rabies, mahatsingan man sila ng asong may rabies. Kung bakunado sila, may panlaban sila doon sa rabies, hindi makaka-apekto sa kanila. Of course, may tinatawag na vaccination failure and maaring hindi umepekto yung pagbakuna sa aso ninyo ng rabies. Mapapatunayan lang yan ng antibody test sa mga veterinarians kung meron ba siyang protection against rabies dahil sa pagbakuna sa kanya or wala. Okay, so yan po yung ilang mga tips ko sa inyo. Thank you sa question niyo, Miss Pablo's Princess.